Hello mga boss, welcome back sa ating project. So ito na mga boss, nakabili na ako ng piyesa na ipapalit ko dun sa mga nakita kong dapat palitan. Ito yung bagong push rod. So ito yung binigay sa akin, yung sa Skygo na SG150. Parehas lang naman silang haba, kaso medyo payat ito. Tsaka mas mataba ng konti yung tinanggal ko. Yan, itong bumaluktot na to. Mas mataba siya, pero yung length niya magkaparehas lang sila. So wala sigurong problema ito. Sabi naman din dun sa binilhan ko, ganun din ganyan yung mga ikinakabit nila sa mga Rossi na 125. Dalawa. Tsaka yung cam lobe, yun pang TMX 155, parehas lang sila dong sa tinanggal ko. Yan, parehas lang. Tsaka yung cam follower, ito yung luma, ito yung mga luma. Tsaka bumili na rin ako nung gasket, ito sa crankcase, yung dito sa magneto cover. Ito naman yung sa cylinder head gasket. So yan, Lifan 150. Medyo yung gitna na butas niya mas malaki ng konti, pero yung mga butas naman niya dito sa bolt parehas lang. So wala sigurong problema to. Tsaka yung sa kuan ganun din, pang Lifan 150 din yung sa kuan niya, yung cylinder base gasket. So chinik ko, parehas lang din naman ng sukat. So yun lang mga boss. Ayun, so subukan kong ikabit itong mga to. Titingnan natin kung aandar ba. Ayan mga boss, inuna ko munang ikabit yung cam lobe doon sa cam gear nya. So madali lang namang ikabit yan mga boss, kasi mayroon namang guide. Susundan nyo lang kung saan nyo ipopwesto. Tsaka yan, huwag kalimutang ibalik yung circlip nya mga boss. Yan yung pinakalak nya. So ayun mga boss, sa pagbalik pala nitong cam gear natin, itong cams natin, kailangan timing natin to. So ito yung timing mark nya, yan o. Yan, may naka-oka dyan. Timing mark nya, kailangan itapat natin dito sa timing mark dito sa crankshaft nya. Yan o, yun, may timing mark. Magkatapat din dito sa may kunya. Yan, kailangan magkatapat ito sila. Tsaka yan. Ayan mga boss, naibalik ko na yung cam assembly nya. Okay naman siguro. Ganyan naman yan nung tinanggal ko. Yan, so naka-timing din naman. Magkatapat yung timing mark. So hindi lang makakita masyado kasi may oil seal. Pero nilagyan ko ng marka yung bago pinasok. Tama naman. Sunod na ikakabit mga boss ay ito na namang cam follower, yung bago. So pasensya na kayo mga boss sa segment na ito. So hindi makita yung ginagawa ko, gawa ng nagalaw yung cellphone ko sa posisyon nya, hindi ko napansin. So ayan mga boss, nilinis ko muna yung mga luma na gasket na nakadikit, kasi mamaya pagka ibalik to baka magkaroon ng singaw, hindi makalapat masyado yung bagong gasket. Kailangan linisin maigi bago balik ulit. Yan mga boss,
So naibalik na yung block. Next yung balik natin yung cylinder head, tsaka yung bagong push rod. Nilinis ko muna mga boss ng carburetor cleaner yung piston tsaka cylinder head kasi makapal na yung carbon na namuo. Kung mapapansin nyo mga boss, yung butas nung head gasket ko medyo malaki siya ng konti kaysa doon sa piston, pero sa tingin ko hindi naman ata sisingaw to. Yan mga boss, nasa saktong posisyon na yung cylinder head. Kaya pabalik na yung apat na cylinder head bolt niya. So actually hindi naman ito bolt. Nut naman ito na mahaba. So apat lang yan mga boss yung tinanggal natin. So 12mm lang din yung kanyang sukat. Pagkatapos mga boss ay pwede nang i-install yung push rod nya. So dahan-dahan lang mga boss, siguraduhin nyo lang na tumama siya doon sa cam follower kasi mahuhulog yan pagka sumala yung lagay nyo, hindi siya hindi siya tumama doon sa cam follower. So pagka nahulog yan, baklas na naman ulit mga boss. Katapos yan mga boss, yan, pwede na nating ibalik yung rocker arm assembly. Yan, 3 bolt lang yan mga boss, 12mm na naman. Ayan mga boss, inuna kong naibalik yung magneto kasi hindi ko maikot. Sinubukan kong ikutin kasi kung swabe ba, wala bang sumasabit. So wala namang sabit, okay naman. So wala sigurong problema kasi naiikot ko. Kaya gagawin ko ngayon, babalik ko muna yung magneto cover. Babalik ko muna lahat para ma-adjust ko yung valve clearance para ma-tune up. So di ko kasi ma-tune up nung nakaganito kasi yung marker ng top dead center nandun sa cover, kaya kakabit ko muna yun. So ayan mga boss, tapos ko nang may balik yung lahat doon sa kabila, yung takip doon sa may flywheel. Saka naibalik ko na rin yung carburetor. So ngayon, yung gagawin ko, i-adjust ko muna yung valve clearance, tune up ko muna. So naka TDC na ito mga boss, naka top dead na ito. Adjust ko na kanina. Kaya adjust ko muna yung valve clearance. So ang gagamitin ko na valve clearance mga boss, 0.05 mm intake at saka exhaust. Pangasin ko na lang na 0.05 kasi yun din pala ito naririnig eh. So gayahin ko na lang. Dahil sa wala akong special tools na pang-adjust nung valve clearance mga boss, so ayan, long nose plier tsaka yung 10mm na box wrench lang yung ginamit ko.
ayan mga boss, naisip ko na yung valve clearance. So sa ganitong forma niya pwede ko na itong paandarin. So paandarin ko muna siya bago ko ibalik yung tambucho saka yung valve cover. So yung iba doon, sana tama yung ginawa ko. So ito, malalaman natin kung sakto ba yung trabaho ko, kung aandar ba o hindi. So magkakaalaman na. So hindi ko man na mga boss binalik yung tambucho saka yung yung valve cover. So susubukan ko munang paandarin to. Saka yung tangke hindi ko muna binalik. So gumamit lang muna ako ng bote, ko ng hose, catheter na muna para kung sakaling hindi to aandar, hindi masyadong marami yung gagawin. So ito first attempt nating paandarin. Sana tama ito. Mga boss, natin kung kuryente ba. Kasi baka may nagalaw ko. Meron na. Singaw pala to. Mga boss, ayun yung umandar. Ayan mga boss, so ibinalik ko na lang yung takip kasi umandar na siya. Tumatagas yung langis dito, tatap ko ng langis ko ng takip. So yung problema pala kanina kaya umandar yung carburetor pala. So binuksan ko pala ito maigi nung nakaraan, nakalimutan ko, hindi ko na ibalik. So kahit anong gawin ko kanina ayaw umandar. Binuksan ko pala ito nung nakaraan bago ko tinanggal. Niluwagan ko ito masyado, halos matanggal na yung kuha niya, idle screw niya. Ayan mga boss, naibalik ko na yung lahat ng tinanggal ko. Tsaka na-test drive ko na rin siya.
ayos na mga boss, balik na siya sa normal. So ayun lang mga boss, hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa panunood mga boss.